Biglang may pumasok na 100 metrong itim na hayop sa hangganan ng siya. Wala pang 2 minuto tumunog na ang border alarm. Kasabay nitong mahigpit na tinutok ang 50 megaton na nuclear bomb. Babala, mangyaring umalis kaagad sa loob ng teritoryo ng Waksha. Ngunit sa mismong sandaling ilulunsad na ang nuclear bomb, ang 100 metrong itim na hayop ay biglang lumuhad. Punong-puno ng luha ang mga mata, at nagsalita ng malinaw na wikang Waksha. Huwag kayong bumaril kasama. Ako ay sarili ninyong tao. Pati numero ng ID ay malinaw na binanggit. Pinunasan ang sipon. Lumabas na 3 buwan ang nakalipas. Ako ay napunta sa ibang mundo. Naging 100 metrong itim na hayop. Noong una ay labis akong nasabik. Inakala kong ako na ang susunod na Papa Lauren sa paglipat. Ngunit hindi ko inasahan. Wala akong minanang alaala ng dating katawan. At wala ring anumang likas na kakayahan. Biglang makontrol ang napakalaking katawan na ito. Ay nagpaabot na hindi man lang ako makalakad. Buong 1 buwan akong nagutom. Ni hindi makatikim ng unang subo ng pagkain. Ilang maliliit na hayop sa kagubatan ay dumating pa para apiin ako. Mga tigre at leon, mga higanteng ahas at butiki. Pati nga ang honey badger ay kinagat pa ako. At wala man lang akong makausap na kahit sino. Araw-araw ay halos mabaliw na ako. Hanggang isang araw, bigla kong nakita ang isang bangkang inaanod mula sa itaas ng agos. May nakasulat na malalaking salitang gawa sa siya ang katawan ng bangka. Bigla kong dinilat ng malaki ang mga mata. Akala ko ay guni-guni lang. Baliw kong kinuskos ang mga mata at muling damilat. Ang bangkang may tatak na gawa sa siya ay patuloy pa ring lumulutang sa ilog. Biglang bumuhos ang luha ko. Ang isang itim na hayop ay hindi basta umiiyak. Walang nakakaalam sa mga buwang ito. Kung gaano ako naghirap, kung gaano ako napagod, para lang sa isang subo ng pagkain. Humiga ako sa lupa ng ilang linggo nang hindi gumagalaw. Dahil din sa pangungulila sa pamilya. Namumula ang mga mata ko sa katahimikan ng gabi. Tumayo rin ako sa bangin at sumigaw sa lambak sa galit. Ayokong maging isang higanteng itim na hayop. Gusto kong umuwi. Gusto ko nang kainin ang luto ng nanay ko. Ngunit nagbago na ngayon. Ang nalilitong hayop ay tila nagkaroon ng direksyon. Pinunasan ko ang mga luha. Initigan ang bangka, at buong tapang na pumasok sa rumaragasang tubig. Kahit hanggang binti ko lang ang lalim ng ilog. Isang hagod kong sinunggaban ang bangka sa ilog. Nagulat muna ang mga katutubong mga ngalakal sa loob. Pagkakita nila sa napakalaki kong katawan. Sobrang takot sila at hindi makapagsalita. Hanggang sa tanungin ko sila sa wikang Waksha. Saan galing ang bangkang ito? Ginoong, itim na hayop. Ang bangkang ito ay ipinagpalit namin gamit ang mga kalakal. Sa isang misteryosong bansa na tinatawag na Siya. Dumating din pala ang siya sa mundong ito. Biglang napuno ng saya ang puso ko. Agad kong tinanong kung saan ang direksyon ng siya. Hayaan na, sumama ka na lang sa akin. Hindi ko alam ang daan. Pagkasabi nito ay inilagay ko ang bangka sa aking palad. At nagtungo pataas sa agos ng ilog. Sa daan ay nalaman ko sa aming pag-uusap. Ang pangalan ng katutubong mga ngalakal ay Hulk. 3 hanggang 4 na buwan ang nakalipas. Nang dumating ito sa mundong ito, hindi sila nagsasanay ng mahika, kundi isang bagay na tinatawag na agham. At may hawak silang sandatang sinasabing pantay ang lahat. Parang ang tawag ay nuclear bomb. Kapag pinakawalan, kahit ang mga Diyos ay matutuklap. At bukod doon, sa pagitan ng siya at ng lokal na mundo, may isang hadlang na naghihiwalay sa 2 mundo. Hindi lamang iyon, iba rin ang mga patakaran ng mundo roon. Ang mga makapangyarihang nilalang ng mundong ito ay lubos na humihina kapag tumawid doon. Ngunit ganoon din, ang mga tao roon, kapag pumunta rito, ay hindi rin makakaangkop. Nang malaman ko ang lahat ng ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ibig sabihin ay naroon din ang mga magulang ko. Gusto ko talagang kumain ng luto ng nanay ko. Bit-bit ang sabik na damdamin. Naglakbay ako ng 2 buwan. Kapag nagugutom ay damo ang kinakain. Kapag nauuhaw ay umiinom ng tubig sa ilog. Hanggang isang araw, habang nagmamadali akong naglalakad, biglang may tunog na kumalabog. Pagtingala ko, isang napakalaking malaaninong hadlang ang tumayo sa aking harapan. Hinawakan ko, ibinaba ko sa lupa ang bangkang nasa aking palad. Pagkatapos ay itinapat sa hadlang. Biglang pinilas gamit ang 2 kamay. Agad may narinig na tunog na mula sa hadlang. At lumitaw ang isang malaking butas. Pumasok ako roon. Pagpasok pa lamang ay naramdaman ko ang walang hanggang pinakamataas na mga tuntunin na bumagsak. Isang napakalaking puwersa ng presyon. Na agad akong pinabagsak sa lupa. Maging ang paghinga ay naging mahirap. Ginamit ko ang lahat ng lakas para makabangon. At unti-unting naglakad papaloob. Ngunit hindi nagtagal. Ang mga bantay tore sa lupa ay nagpatunog ng matinis na alarma. Mahigit 10 jet fighter ang dumating mula sa malayo. Sa lupa ay isa-isang umangat ang mga kanyan. Malalaking missile ang handa ng ilunsad. Hindi mabilang na pulang laser ang tumama sa aking katawan. Kasunod nito ay dumating ang isang armored vehicle. Isang lalaking opisyal ang bumaba mula rito. Habang hawak ang megaphone ay sumigaw. Ginoong higanteng halimaw. Ilegal kang pumasok sa aming teritoryo. Mangyaring agad kang makipagtulungan sa investigasyon. Huwag kang gagawa ng walang saysay na paglaban.
Makakaasa ka na ang siya ay isang sibilisadong bansa. Hanggat makikipagtulungan ka, tiyak na magiging magaan ang parusa. Ngunit kung ikaw ay lalaban, ikaw ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Matapos magsalita ang opisyal ay kumaway siya. Isa-isang dumating ang mga rocket launcher vehicle. At agad may narinig na tunog ng makina. Target lock. Handa na ang lahat. Sa kanyang paningin ang daang metrong itim na hayop ay isang halimaw na antas ng hari ng kagubatan. Nasanay ng maging makapangyarihan sa labas. Kahit na naiintindihan nito ang sinasabi, hindi rin ito makikinig. Kailangan pang gumamit ng lakas. Parang ilang bansa bago ako maglakbay. Takot sa puwersa pero hindi sa kabutihan. Kailangang masaktan ito. Saka lamang niya malalaman ang pagkakamali. Ngunit sa isang segundo, nanlaki ang mga mata ng opisyal. Pati ang lahat ay napatulala. Nakita nila ang daang metrong itim na hayop, na may malakas na dagandong, ay lumuhad sa lupa, at naglabas ng pulang tela na hindi alam kung saan galing. May luha sa mata habang iwiniwasiwas ito, at sabay sumigaw ng malakas. Huwag kayong bumaril. Ako ay sarili ninyong tao. Sa wakas ay nakabalik na ako. Lahat ay tuluyang natigilan. Bakit napakadaloy ng wikang waksya ng halimaw na ito? At ano ang ibig niyang sabihin sa wakas ay nakabalik? Ang opisyal sa lupa ay nakabawi rin mula sa pagkagulat. Ilinaw ang lalamunan. Ginoong itim na hayop, pakiusap pakalmayan ninyo ang inyong emosyon. At hindi ko lubos na nauunawaan ang inyong sinasabi. Maaari ba ninyo itong ipaliwanag? Nang marinig ko ang tanong, habang pinupunasan ang luha ay nagsalita ako. Ang ibig kong sabihin, ako ay orihinal na taga-siya. Ilang buwan na ang nakalipas hindi ko alam kung bakit. Ako ay naging isang higanteng itim na hayop. Oo, ang pangalan ko ay Lu Cheng. ID number 23,075. Nakatira sa Yunhai City, Longnan District, Hoxie Road, numero 3. Ang ama ko si Lu Tian ay nagtatrabaho sa graphic design. Muling natigilan ng opisyal. Tumingala siya sa daang metrong itim na hayop. Binuka niya ang bibig pero hindi alam ang sasabihin. Dahil sa epekto ng hadlang, ang mga nilalang mula sa ibang mundo ay karaniwang kakaunti ang alam tungkol sa loob ng bansa. Ngunit ang higanteng halimaw na nasa harap ay malinaw na nasambit ang sunod-sunod na mga address at impormasyon. Lu Cheng, tama ba? Pakiusap, kontrolin mo muna ang emosyon mo. Magpapadala ako ng tao para beripikahin ito. Ngunit para sa kaligtasan, mangyaring maghintay ka muna sa labas ng hadlang. Ngunit kakabangon ko pa lamang, bigla kong naramdaman na ng hina ang mga paa. Matagal na gutom. Halos wala nang natitirang lakas sa katawan. Dagdag pa ang pagsupil ng pinakamataas na mga tuntunin. Sa sandaling mag-relax ako, maging ang muling pagtayo ay sobrang hirap. Nakunat ang noo ng opisyal nang makita ito. Kinuha niya ang radyo at may sinabi na hindi ko narinig. Maya-maya, 7-8 helicopter ang dumating na may malakas na ingay. Lumipad sa harap ko at bumukas ang mga pinto. 7-8 dilaw na baka ang ibinagsak. Tumingin ako sa mga iyon at agad kong ulo ang tiyan ko. Isa-isa ko silang nilamon. Pagkaraan ng ilang 10 segundo, nawala lahat ang 7-8 dilaw na baka. Ngunit ni Katie Ting ay hindi pa rin busog.